Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Yano. Sa kasalukuyan ay matanda na po ako. Ngunit sana hindi maging hadlang ang edad ko upang mapili ninyo ang aking ipapadalang sulat. Nais ko pong ibahagi sa inyong channel ang aking kakaiba at hindi malilimutang karanasan sa dati naming tinitirhan sa isang liblib na puok sa Capiz. Sa kasalukuyan, Kuya Bari, wala na po kami roon dahil mula po nang mamatay ang aking lolo Manuel ay pinili ni tatay na lumipat kami ng puok tirahan dito sa Negros Occidental kung saan nagmula si tatay. Sikat na sikat ang Capiz sa mga kwentong kababalaghan. At alam ko, hindi na bago sa inyo ang kwentong aswang mula sa Capiz. Kaya naman naririto ako at ikukwento ko sa inyo ang aking karanasan. Nangyari po ito noong dekada 90 at ganito po nagsimula ang kwentong iyan. Edad 18 po ako noon nang magkaroon ng tila pandemya o parang outbreak sa isang hindi nakikilalang sakit sa barangay namin. Kapag tinamaan ka ng sakit na ito, mangangayayat ka at manghihina hanggang sa igupo ka na sa kamatayan. Halos naging sunod-sunod ang pagkamatay ng mga residente po sa amin. Marami ang nag-alala, hindi lamang para sa kalusugan ng isa't isa. Ipinag-alala din ng mga tao ang kawalan ng mga pari sa barangay namin. Walang may gustong magserbisyo sa patay dahil isa nga sa ikinababahala nila ay baka mahawaan sila ng misteryosong sakit na kumakalat. Naging usap-usapan noon sa amin na hindi pangkaraniwang sakit po ito. Hindi ito dahil sa bakterya o virus sa hangin na maaaring malanghap at tatamaan ka na ng sakit. Naniniwala si Kapinong, isang mananambal sa amin, na mula ito sa isang sumpa. Hindi pa raw niya matukoy kung sa engkanto ba ito nagmula o sa mga taong kampon ni Satanas. Kaya mahalaga sa amin na magkaroon kami ng pari sa ganitong mga pagkakataon. Sagrado kasi, Kuya Bari, para sa amin ang misa sa huling lamay ng mga namamatay. Naniniwala kasi kami na maaaring mahirapan sa pag-akyat sa langit ang sinumang hindi madasalan at mamisahan ang mga patay. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng kumpulan at ang naging usap-usapan ay alam na raw ni Kapinong kung saan galing ang sumpa. Sinasalakay daw kami ng isang klase ng aswang na kumakain ng enerhiya ng isang tao. Agad namang naniwala ang mga tao dahil tugma naman ito sa unti-unting panghihina at pagpayat ng mga nagkakasakit. Ngunit ang naging palaisipan sa amin ay sino ang aswang na ito. Wala naman dayo sa aming lugar maliban sa isang matanda na mag-isang naninirahan sa bandang dulo ng aming baryo. Wala na siyang kapitbahay doon. Halos 1 kilometro ang layo mula sa susunod na bahay. Wala pa yatang 3 buwan buhat nang lumipat ito doon. At siya na nga ang itinuturo ni Kapinong na siyang may gawa ng mga sakit. Agad na nagpatawag ng pagpupulong ang aming kapitan upang pag-usapan namin sa bulwagan ang mga problemang kinahaharap ng aming barangay. Napagkaisahan naming itaboy o palayasin sa aming barangay ang dayong matandang iyon. Naroon siya sa pagpupulong noon at mariin niyang itinatanggi ang mga akusasyon sa kanya.
Hiniling din niyang hayaan na lamang siyang tahimik na manirahan sa kanyang maliit na kubo. Hindi naman daw tama na sa kanya ibintang ang sakit, lalo't wala naman daw siyang kakayahan para gawin iyon. Dahil tao lamang siya na naghahangad ng isang tahimik na buhay. Hindi naman nagpatinag si Kapinong noon. At dahil gusto niyang maging lalong magaling at bida sa harap ng aming mga kabarangay, sinabi nito na noong wala pa raw ang matanda ay ayos daw ang inog ng buhay sa aming barangay, ngunit nitong huli ay hindi na nga. Agad hinamon ng matanda si Kapinong na maglabas ng ebidensya kung talagang seryoso ito sa mga sinasabi, at kung mapatunayan ay handa raw itong umalis ka agad-agad. Marami sa mga namatayan ang nagsalita na mayroon nga raw silang mga naririnig na kaluskos at ingay bago namatay ang kani-kanilang mga kaanak. Subalit wala namang pong makapagpatunay na talagang aswang nga ang matandang dayo, kaya walang nagawa ang barangay at hindi napalayas ang matanda. At wala ngang nangyari sa pagpupulong na iyon, Kuya Bari. Hanggang sa nagkasakit na rin po ang Lolo Manuel ko. 1 linggo lang mula ng igupo ng sakit ay namatay siya. Agad namang iniayos ni nanay ang mga gamit ni Lolo sa kanyang silid. Isa-isang iniayos ang mga bagay na paborito ni Lolo na isasama sa kanya sa hukay. Hanggang sa may nakitang sulat sa lumang baul na wala raw ibang hihilingin si Lolo kung hindi ang mamisahan at madasalan ng isang pari bago siya ilibing. Kaya naman agad na pumunta noon si nanay kay Kapitan para magpasama papunta sa diocese at makiusap na kung maaari ay magpadala ng pari sa aming lugar. Subalit nabigo sila. Kulang daw ang pari sa ngayon at wala ding may magboluntaryo dahil nga natatakot sila sa kumakalat na sakit. Laglag ang balikat nilang umuwi ng baryo at ipinaabot na nga ang nakakalungkot na balitang iyon. Subalit biglang lumitaw ang isang lalaking nakaputi na nakasunod pala kina nanay. Nagpakilala ito bilang isang bagong pari, si Father Alberto. Sabi niya ay bagong dating pa lang niya sa diocese at narinig niya ang usapan nila sa simbahan. Nais daw nitong makatulong at siya'y magboboluntaryo sa aming baryo bilang maging kinatawan ng simbahan. Marami agad ang natuwa sa pagdating ni Father Albert. Agad nilang pinaschedule ang kanilang mga kamag-anak na maski nailibing na ay kanilang pababasbasan at padadasalan sa nasabing pari. Talaga namang naging isang biyaya mula sa Panginoon ang pagdating po ni Father Alberto sa aming baryo, Kuya Bari. Pinatira ang pari sa isang bakanting kubo na pagmamay-ari ni Kapitan. Mabait na pari po si Father Alberto. Masiyahin din at palabati sa mga tao. Kaya madali niyang nakuha ang loob ng mga tao sa amin. Halos gabi-gabi din siyang nasa lamay at nakikipagkwentuhan sa mga matatanda. Ang lamay nga po pala sa amin ay hindi uso ang sugalan. Tanging mga umpukan at kwentuhan lamang sa ilalim ng buwan ang libangan ng taong nakikiramay. Maraming kaibigan ang lolo ko, kaya halos gabi-gabi po ay marami po kaming bisita. Kaya madalas ay nagiging abala si nanay at si Tita Elena, ang kapatid niya, na mag-asikaso sa mga bisita. At alam mo, Kuya Bari, ako ang paborito nilang utusan para magbantay kay lolo.
Madalas niyang ibilin sa akin noon na wag ko raw iiwanan si lolo o iwanan ang kabaong na wala maski isa man lang kasama. Nagtaka naman ako dahil doon, ngunit hindi ko na lang pinansin. At ganoon na nga po ang ikot ng lamay ni lolo. Sa tuwing mag-aasikaso sila ng mga bisita ay ako ang ulirang bantay. Medyo nakakainip ang misyon kong iyon, kaya minsan ay hindi ko maiwasang libangin ang aking sarili. Halos ilang oras ba naman akong nakaupo sa tabi ni lolo. Sinisilip ko ang bangkay at pinagmamasdan ito mula ulo hanggang paa. Kinakausap ko pa nga siya minsan at parang isang musmos na nagsusumbong sa kanya tungkol sa kanyang hitsura sa loob ng kabaong. Sabi ko, ang puti-puti niya at saka parang maluwag ang kabaong na kinalalagyan niya. Sobrang humpak din ang pisngi niya na parang hindi man lang inayos ng punerarya. 5 gabi ibinurol si lolo. At sa huling gabi ay halos na doble ang mga taong nakiramay. Bagamat may kumakalat na sakit, ay hindi ito naging hadlang sa kagustuhan ng mga tao na makiramay sa mga taong naulila. At habang abala sila nanay at tita sa pag-aasikaso, ay ako na nga ang naatasang magbantay kay lolo. Maya-maya'y lumapit si Father Alberto sa akin at nanghingi ng maiinom. Sinulyapan ko noon si nanay na abalang-abala sa pagsisilbi ng mga tao. Sabi ko sa pari ay hindi ko maaaring iwanan ang bangkay ni lolo. Ngunit nagpumilit itong ikuha ko raw siya ng maiinom at siya na raw ang bahalang magbantay kay lolo. Medyo makati daw kasi ang lalamunan nito at kailangan na niya ng tubig para makainom ng gamot. Siya na raw ang bahalang magbantay sa lolo. Total naman daw ay ilang sandali na lamang ay gagawin na ang misa. Kung kaya't tumayo po ako, Kuya Bari, at nagpunta na nga sa kusina. Ngunit laking gulat ko nang makita mula sa bintana ang isang tao na nakatanaw sa aming bahay. Lalo kong ikinagulat nang bigla itong lumingon sa akin at kami nagkatitigan. Ito yung matanda sa plaza na pinaghihinalaan nilang aswang. Grabe yung tibok ng puso ko dahil sa gulat at takot sa kanya ng mga sandaling iyon. Agad akong bumalik sa tabi ni lolo at iniabot ang baso ng tubig. Kinamusta pa nga ako ni Father Alberto noon dahil bakit daw ako namumutla. Hindi naman ako nakasagot na sa kanya. Agad akong napatingin kay lolo. Bigla kasing naglaro sa isipan ko na baka nga totoong biktima ng aswang si lolo at ito ang kanyang ikinamatay. Ngunit bakit naroon pa ang matanda at nakamasid sa amin? Hindi ko masagot dahil nag-aalala ko na baka mayroon na namang masamang mangyari. Umalis na si Father sa tabi ko at naghanda na para sa gaganaping misa. Ako na may napatingin sa bangkay ni lolo. Agad kong napansin na parang may kakaiba sa bangkay ni lolo. Kabisado ko kasi ang anyo ni lolo dahil halos gabi-gabi ay tinititigan ko po siya at kinakausap. Parang tumaba siya ng konti. Tapos medyo umitim ng bahagya ang kanyang kulay. At yung kamay niya na nakatikom ay nakabuka na. Agad kong tinawag si nanay at sinabi sa kanya ang mga napansin ko. Agad nagsilapitan ang mga tao sa kabaong ni lolo. Sinabi ko naman sa kanila na nakita kong aaligid-aligid kanina ang matandang nakatira sa dulong bahagi ng aming baryo. Napakrus bigla ang mga matatanda at sinabing baka naman kinuha na ng isang balbal ang bangkay ni lolo. Kuya Bari,
Ang balbal po ay isang uri ng aswang na nagnanakaw at kumakain ng patay na tao. Pinapalitan nila ng katawan ng saging ang mga bangkay bilang panlinlang sa mga tao. Tinanong naman ako ni nanay kung iniwanan ko daw ba ang bangkay ni lolo. Nagtaka din ako noon kung bakit hindi nila napansin na umalis ako para kumuha ng tubig ni Father. Sasabihin ko na rin sana na binantayan naman ito ni Father Alberto, pero mas pinili kong magsinungaling na lamang sa takot na ako'y mapagalitan. Kaya sinabi kong binantayan ko naman ng maigi si lolo. Agad naming ipinatawag si Kapinong at sa kanyang pagtingin sa bangkay at konting orasyon, nakita daw niyang hindi na si lolo ang nasa kabaong kung hindi isa na lamang puno ng saging. Nasalisihan daw kami ng balbal. Sa isip-isip ko ay imposible naman iyon dahil hindi naman naiwang mag-isa si lolo. Pero sigurado nga ba akong hindi talaga umalis si Father sa tabi ng kabaong? Agad na umiyak si nanay at ang kapatid nito nang malaman ang sinapit ni lolo. Tinanong nila kung maaari pa bang mabawi ang bangkay, ngunit sagot ni Kapinong ay baka nakain na ito ng balbal. Isang misa at alay na dasal na lamang ang sinimulan ni Father Alberto. Agad naman niyang kinausap sila nanay pagkatapos noon at sinabing wag na munang paniwalaan ang sinasabi ni Kapinong dahil hindi naman daw napapatunayan pa na totoo nga ang mga aswang. Maniwala daw kami sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Inilibing na namin si lolo kinabukasan at doon na nagtapos ang kwento ng kanyang burol at lamay. Samantala ay isa na namang kabarangay namin ang nasawi dahil sa misteryosong sakit. Tinawag ako ni nanay sa sumunod na gabi na makipaglamay din daw kami para bayad sa naging pakikiramay ng mga ito kay lolo. Sumama naman ako, Kuya Bari, at alam niyo po bang nakita ko ulit ang matandang iyon na marahang lumalakad at matalim na nakatingin sa bahay kung saan nakaburol ang bagong patay? Huwag ninyong iiwanan ng bangkay. Bantayan ninyong mabuti ang bangkay. Narinig kong sabi ni Kapinong. Napansin rin pala niya ang nasabing matanda na agad na umalis nang mapansing nakatingin na sa kanya ang mga tao. Napagkasunduan ng mga matatanda na kung hindi raw mapapalaya sa mabuting usapan ang matandang iyon, ay paaalisin nila ito sa pamamagitan na ng dahas. Kailangan na daw tapusin ang paghasik nito ng lagim sa aming baryo. Kinabukasan ay inutusan ako ni nanay na ihatid kina tita ang inaning gulay mula sa aming bakuran. Sa daan ay nakita ko ang matanda. Binilisan ko ang aking paglalakad dahil ayaw ko nang makasabay pa ito. Subalit laking gulat ko na lamang nung bigla rin itong binilisan ang paglalakad hanggang sa sumitsit siya at tinawag ako sa pangalang Boy. Lumingon ako. Nagpasensya siya dahil hindi raw niya alam ang pangalan ko. Tatakbo na sana ako pero sinabi niyang hindi raw siya dapat katakutan. Dahil hindi naman daw totoo ang mga ipinaparatang sa kanya. Kilala daw niya ang totoong aswang. Napanganga ako sa sumunod niyang sinabi. Hindi talaga ako makapaniwala, Kuya Bari, dahil imposible yung sinabi niya. Wala raw siyang magagawa kung ayaw kong maniwala. Ngunit binalaan niya ako na kung hindi raw kami aaksyon
ay marami pang mga bangkay ang malalapastangan at makakain ng balbal na iyon. Sinabi ko naman na siya ang aswang, ngunit siya'y tumanggi at nagpakilalang siya ay si Ka Juan. Sabi niya, isa siyang mananambal na umalis sa kanilang puok dahil nais niyang iwasan ang lugar kung saan maaalala niya ang anak niyang namatay wala pang 1 taon ang nakararaan. Labis ang kanyang galit sa sarili dahil kaya niya raw pagalingin ang iba sa kani-kanilang mga sakit, subalit mismong anak niya ay kanyang napabayaan at nawalan siya ng tsansang mailigtas ito mula sa kamatayan. Nagpakamatay daw kasi ang anak niya dahil sa problema sa pag-ibig. Sa una, hindi talaga ako naniniwala, Kuya Bari, dahil iniisip ko baka nililinlang lamang ako ng taong iyon at nag-alala pa nga na baka bigyan niya ako ng sumpa at ako ang susunod na mamatay. Nagulat na lamang ako nang ito'y may kinuha sa kanyang bulsa. Nanlaki ang aking mata dahil binigyan niya ako ng isang anting-anting. Sabi niya, makikita ko raw ang sagot mamayang gabi sa huling lamay ng kababaryo ko. Sabi niya, kapag kasuot ko raw ito ay hindi ako tatablan ng orasyon o paamoy ng balbal. Binili niya sa akin na kapag raw may napansin na akong kakaiba sa paligid ay magtulog-tulugan daw ako, pero maging mapagmasid pa rin sa paligid. Huling lamay na ng aming kababaryo. Doble rin ang dating ng mga tao sa lamay. Umpukan ang mga matatanda at kani-kanya ang mga usapan. Hindi na lang 1 o 2 ang nakabantay doon sa tabi ng kabaong. Naging sigurista dahil sa nangyari kay Lolo. Andoon na rin si Father Alberto at naghahanda na sa kanyang pamisa. Naging malikot naman ang aking paningin at mula sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko si Ka Juan na nakamasid lamang. Hinawakan ko sa aking palad ang anting-anting. Nagdasal na rin ako ng 3 ama namin dahil sa tinding kabang bumubundol sa dibdib ko ng pagkakataong iyon. Maya-maya pa, napansin kong parang inantok ang mga tao sa paligid ko, Kuya Bari. Inilapat ko ang aking mukha nang nakatagilid sa lamesa at bahagyang ipinikit ko ang aking mga mata. Sinunod ko ang bili ni Ka Juan. Nagkunwari akong tulog. Nakita ko, Kuya Bari, ang taong iyon na may ibinalik na supot sa kanyang bulsa. Lumapit siya sa kabaong at dahil nakatalikod siya, iminulat ko ang aking mga mata. Kitang-kita ko, Kuya Bari, na binuksan niya ang kabaong. Napansin ko rin na tila humaba at tumulis ang kanyang mga kuko. Kuya Bari, ito ang ginamit niya para kainin na mismo sa lamay ang bangkay ng kababaryo ko. Gimbal na gimbal at nais kong masuka dahil sa nakikita ko. Ngunit pilit kong pinigilan iyon. Baka mapansin niya ako at ikapahama ko pa ito, Kuya Bari. Inialis niya sa kabaong ang bangkay at binuhat ito palayo sa burol. Pagbalik niya ay may bitbit na itong putol na puno ng saging. Inayos niya ang kabaong. Agad naman akong napapikit nang bigla itong lumingon sa akin. Narinig ko nang umingay ang paligid. Agad ko namang minulat ang aking mga mata dahil natitiyak ko na wala na ang sumpa ng orasyon niya. Bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari.
Ako naman ay nagpalinga-linga at talagang takang-taka. Maya-maya'y nagsimula na ang misa para sa huling gabi ng lamay. Kinabukasan, pinuntahan ko po si Kawan sa kanyang kubo at ibinalik ko ang kanyang anting-anting. Sabi ko ay ayoko na po dahil baka mamatay ako kapag nasa akin ang bagay na ito. Ngunit binalaan niya ako na kailangan ko raw ito lalong-lalo na ngayon. Ang balbal na nakita ko, Kuya Bari, ay hindi isang aswang na kayang magpalit ng anyo. Kaya nakilala ko siya at sigurado akong siya ang aswang na kumain sa bangkay ng aking lolo. Humahaba lamang at tumutulis ang kanyang mga kuko. Yun lang ang kanyang magagawa. Sabi ni Kawan, ay huhulihin daw namin ang balbal mismo kapag nagkaroon ulit ng lamay. Ngunit halos 1 buwan na ang nakaraan ay hindi pa nasundan ang namatay. Baka daw senyalis na ito na matatapos na ang kalbaryo namin, kaya't nakahinga ang mga tao dahil doon. Isang hapon ay napadaan ako sa bahay nila Kapinong. Nakita kong madami ang mga tao na nakapila sa harapan ng kanilang bahay. Nakiusyoso ako. At mayroon nga daw siyang ibinebentang mga mutya pangontra sa aswang. Mga bato ito na ginawa niyang palamuti sa mga kwintas. Marami ang bumibili dahil baka raw makatulong ito para magamot pa ang mga may sakit o makaiwas sa mga aswang na nagkakalat ng lagim. Hanggang sa dumating ang isang araw na mayroong namatay na naman na aming kababaryo. Nabuhay muli ang pag-aalala namin sa isa't isa, lalo na at ang namatay ay si Kapinong. Hindi maipaliwanag kung bakit ito namatay gayong napakalakas nito at hindi naman nangangayayat tulad ng iba. Basta na lamang daw hindi na ito gumising. Agad naman akong kinausap ni Kahuan dahil alam daw niya na siya na naman ang pag-iinitan ng mga tao. Oras na daw para alisin ang pagbabalat kayo ng aswang. Sa unang gabi pa lang ng lamay, kinausap ko na ang mga kabarkada ko. Mga nasa 10 kami, Kuya Bari. Kasama namin ang aming mga tatay. Noong una, pinagtatawanan talaga nila ako at alinlangang makipagtulungan kay Kawan dahil kilala nga itong aswang daw sa aming lugar. Pero napilit ko po at nakumbinsi sila dahil sabi ko wala namang mawawala kung susubukan para makita rin nila ang katotohanan. Binigyan kami ng iba't ibang pangontra at kwintas panlaban sa mga aswang nitong si Kawan. Naghanda kami, Kuya Bari, para hulihin ang totoong aswang. Sa huling lamay ay naghanda na kami. Alam namin na muling sasalakay ang balbal bago magsimula pa ang huling misa. Nakatago sa likod ang ilan naming kasamahan, samantalang nakisali sa umpukan ang iba. Maya-maya'y nakita namin ang isang taong na mayroong inilalabas na maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang laman nitong pulbos at ito'y hinipan. Sumama ito sa hangin. Nang malanghap ito ng mga tao, napansin kong agad silang nakatulog. Nagimbal kaming lahat nung matuklasan namin kung sino ang taong iyon, ngunit hindi kami nagpahalata. Nagsinyasan kaming grupo at nagkunwari ding tulog. Dahan-dahang binuksan ng tao ang kabaong.
nakita kong tumulis na ang kanyang mga kuko. Ngunit bago pa niya lantakan ng bangkay ay sumugod na ang aming mga tatay at pinagpapalo ito ng buntot ng pagi. Napaatras ito at mabilis na tumalon ng mataas hanggang sa bigla na lang itong naglaho sa may kakahuyan at hindi na namin nakita pa. Nagising ang mga tulog na tao nang mawala na ang presensya ni Father Alberto. Nakita nilang nakabukas ang kabaong at may hawak na buntot pagi ang ilang kalalakihan. Ikinuwento sa kanila ni tatay ang buong pangyayari. Napakrusa noo ang mga matatanda noon. Hindi nila akalaing hindi pala totoong pari itong si Father Alberto. Napatunayan naman ito kinabukasan ng isang guni ni kapitan sa diocese kung mayroon silang miyembro na Father Alberto at kanila itong itinanggi. Subalit sa pagpunta nilang iyon ay babaunin nila ang magandang pangako ng parokya na magpapadala din sila ng pari sa mga susunod ng araw. At hindi lamang iyon, magkakaroon na daw ng isang medical mission at relief operation. Agad nila itong ipinamalita sa mga tao. Malaking tulong ito para sa lahat at hiling nila na sana nga'y matupad ang pangako na ito upang kahit papaano ay matugunan na ang pangangailangang espiritual at medikasyon dito sa aming baryo. Samantala ay nagtipon ang mga tao sa maliit na kubo ni Kahuan. Humingi sila ng tawad sa matanda at nagpasalamat sa pagtulong nito sa amin. Hindi na namin nakita pa si Father Alberto mula noon. Ngunit hula namin, nagmamanman pa rin ang balbal na iyon at naghihintay lamang ng pagkakataon para makapasok ng tahimik sa aming baryo. Maaaring sinamantala niya ang hiling ng mga tao kaya ito ay nagpanggap na isang pari para maisagawa ang kanyang maitim na balak sa bawat burol na mimisahan niya. Abay talagang fiesta iyon para sa isang balbal na takam sa karne ng isang bangkay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Samantala, hindi ko na rin po alam kung ano po ang nangyari sa aming baryo o kung natapos na din ba noon ang malapandemya naming karanasan. Nagdesisyon kasi si tatay na dito na lang kami sa Negros Occidental manirahan, kung saan tahimik at walang gulong gawa ng mga aswang. Hanggang dito na lang po. Muli maraming salamat po kung sakaling mapagbigyan niyo pong basahin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Yano. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.